Okay guys, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising na Gemini. This is for May 18 to 24. Sinulat ko na siya. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung sun, moon, at rising nyo, sa dulo po ng video, may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Private readings po, Spellworks, message nyo po ako. At every Friday hanggang Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. So guys, this is a progressive reading, meaning for an additional 2 hanggang 6 more weeks, mararamdaman mo yung effects ng readings na to. So Gemini, ano ba ang ating in-expect? So we have here number 17, so fates. So that's also number 8. So ang dami sa inyo, no? Medyo feeling nyo hindi, at loss kayo. Feeling nyo medyo parang hindi kayo in line sa plans ng universe. Pero let me correct that, ha? Actually, you're in line, guys. Andun lang kasi na siguro normal yon bilang tao na masyado tayong nagmamadali. But remember, sabi nga ni King Solomon, there is a time for everything, a season for every activity under the sun. So, andito na pinapara sa'yo ng universe. Parang yung kanta ni Ate Lady Gaga mo lang, no? You're on the right track. So, huwag kang mag-alala. Kasi, andoon na the universe is already, nauna sa universe, na-plan na niya. Minsan, ang hinihintay niya lang talaga, andoon na mag-submit ka, andoon na magtiwala ka. Yung tinatawag nating trusting the process, yun yung gustong i-remind sa'yo ng universe na it is something na kailangan mong matutunan in this part. Kasi siguro, being an air element, andoon na ang daming tumatakbo sa isip nyo, ang daming mga bagay na kino-question nyo. But this is also a training ground para sa'yo, para ma-master mo paano mo makokontrol yung sarili mong mind and use it for your benefit. Bakit? Dito nagsisimula ang manifestation. Now, yan na nga, sinasabi ko. Number 44, thinker. So, this is a reminder from the universe din na, ayun nga, you need to master paano mo makontrol sa sarili mong isip. Totoo, may mga moments na parang ang hirap kontrolin ng ating iniisip. Given na, sabi nga, there are 50,000 thoughts na pumapasok sa utak natin sa loob ng isang araw. So, this card is advising na learn how to control it. How? Using your emotions. Meaning, andoon na the cards is saying na kung andoon na negative yung thoughts mo na, find a way to change it using your emotions. Find a way na andoon na magiging masaya ka kung kailangan mo mag-change ng environment, lumabas ka muna, makipag-usap ka sa mga friends mo na nagbibigay sa'yo ng positive outlook. Or ako, sa ginagawa ko, makipaglaro ko sa mga pusa ko, makikipaglambingan ako sa kanila kasi andoon na meron silang dalang unconditional love. So, yun yung isang bagay, yun yung mga just a few ways para ma-change mo yung atmosphere mo o ma-change mo yung emotions mo. At the same time, it will have a positive effect sa mind mo. Di ba? Kaya pansin mo, kapag yung emotions mo negative, negative din yung iniisip mo. Pero kapag ando na you have a positive emotion, ang gaganda rin yung mga naiisip mo. So, malaki yung effect ng emotions mo sa'yo. At dahil doon, diba, number 26, happy, happy. So, meron akong sinabi nun before, sabi ko sa friend ko, sabi niya, paano maging masaya? Ang tanong niya kasi, paano ba maging masaya? Sabi ko, choose happiness. Sabi ko, parang Pokemon lang yan, te. I choose you. Kasi at the end of the day, kung ano yung nare-receive natin, ina-allow natin yon. So, eto na yung point na allow yourself to be more positive, allow yourself na makita mo yung magagandang bagay despite of the darkness. Kaya yung iba sabihin, hala, ang dream-dream na ng paligid ko, ang dream ng buhay ko. Pero yung parang isa sa mga positive na nung namaan ako sa ganun sa life ko, nung iniwan kami noon ng tatay ko, I learned na, natutunan ko na, dahil andoon natuto ko naging strong, maaga ako naging wiser,
andoon na naging resourceful ako. So, kumbaga, tignan mo ano yung mga good things din na naging resilient ako noon. Nagkaroon ako ng, kumbaga, andun yung hindi ko inasa yung mga bagay-bagay sa ibang tao. I find ways to make it on my own. So, andun na madaming positive. Yes, it could be dark, but in the darkness, there will always be a light. Because light is always more powerful than darkness, ha? Now, of course, andoon na, may mga iba sa inyo, we have your number 23, peace. Siyempre, medyo bago pa yung paano nyo kokontrolin yung sarili nyong mind. It takes time. So, huwag mo i-pressure sarili mo na dapat maintindihan mo, dapat magawa mo agad to. My dear, hindi to overnight na kaya nating magawa. It takes time, practice. Of course, dito din matututo din tayo maging patient. So, ang daming magiging good effect na dito sa'yo kapag na-control mo yung isipan mo using your emotions. Kasi even yung peace, matututunan mo to paano protektahan mo yung inner peace mo. Kasi may nakikita ko na yung iba sa inyo na madali kayo maapektuhan, especially if it's a family matter or sabihin natin a very close friend, ando na emotionally na dadala kayo. So, matututo na kayo paano kayong maglagay ng boundaries at paano nyo exert yung boundaries na yon para respetuhin ng mga tao. Now, next natin is number 14. Truth be told. You know what, Gemini, medyo may twist tayo ng konti sa readings, medyo malilihis siya. Expect a lot of good news na parating sa'yo. Yung mga tipong mga hinahantay mo dati, yung mga tipong minamanifest mo, yung mga pinagpipray mo, one by one darating na siya. Hindi siya biglaan, but one by one. At ang maganda dito, sa magandang part na to din, ang pinapakita ng card is yung mga moments na hindi mo ine-expect, doon darating yung mga yon. Yung, parang sabi natin, nagkakape ka or nagpapahinga ka din, bilang may magme-message sa'yo or may magte-text sa'yo or bilang may tatawag or biglang may darating na balita na, uy, ganito na pala yung gagawin, ayan, or eto na yung kailangan na approval mo or eto na hinihintay mo. Parang, alam mo yung maka-caught off guard ka na parang, ha? Ito na ba yun? So, this is the time that the universe will tell you, yes, it is. So, kalma ka lang. Kasi, literal, we have here, number 12, a change in the wind. Stay put ka, sabi ng universe. Huwag kang ma-swerve or lumabas doon sa tina-target mo. Kasi, kumbaga sa tunnel, you are almost at the end of the tunnel. Kita na natin ng liwanag. So, sabi nga, hawak mo na ang beat, di ba? So, it's time that it's almost there for you to grab. Kaya, huwag mo nang papakawalan. Kasi, with the change in the wind, yes, there will still be parang mga moments na mararamdaman mo na parang walang development. Okay lang yan. Yung nararamdaman mo yan, it's normal. Ang hindi normal is kapag nagpalamon ka dyan sa nararamdaman mong yan. So, this is a card saying, grab what the universe will be providing you soon enough. Now, nakakatawa dito kasi with the number 10, Unfinished Symphony, may mga sabihin lang natin na may mga plans ka pa na nakadepende doon sa mga mangyayari ngayon. Well, ako na magsasabi sa'yo, matutuloy yung mga plans na yon. May mga movements ka na gustong gawin, may mga actions ka or lugar na gusto mong ma-achieve, mapuntahan. I'm giving you time. Siguro hindi matapos ang taon na to, magagawa mo siya. Now, sino ba mga deities mo? So we have your Jupiter, number 6, liberation, opportunity, and a wish to expand. And Moon, number 2, emotions, instinct, and a wish to protect. So, andito na kasi, well, sabi nga ni Jupiter, this is about the luck. Ang Jupiter kasi in astrology is about luck. It's about expansion and growth. So, andun na dapat sabayan with your emotions. Andun kasi, kung gaano kalaki yung belief mo
gano'n kalaki yung paniniwala at paninindigan mo doon sa minamanifest mo, gano'n din ime-mirror ng universe yung mabibigay niya sa'yo. So, if you want to really expand more, control your emotions. I hope nakatulong yung reading. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. So and for private readings po and spell works, you can go ahead message me at Friday hanggang Sunday. Nasa Umay Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. So maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed day and hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.